Okay, welcome again mga kapatid for another lesson sa ating pong discipleship training. As what we are doing from time to time, we want to see yung ating pong pag-aaral. Sana ba po tayo sa ating pong training na ito na ginagawa natin. So meron po tayong 4 na module at each module meron pong mga 6 na aralin na gusto nating makumpleto. Ito pong module 1 natin is all about pursuing Christ, gospel, repentance and faith, assurance of salvation, abiding in the word part 1 and part 2, tsaka yung prayer. Yung module 2 natin, loving God, attributes of God, part 1 and part 2, delighting in God, obeying Jesus, overcoming temptation, walking by the Spirit. Yung ating module 3, cultivating godliness, 6 na lesson din, practicing the one another's, committing to the local church, the use of time, money and possessions, humility and forgiveness. At yung ating pong last module, making disciples, 6 na lesson din, fasting, spiritual gifts, evangelism, the cause of discipleship, disciples speaking, disciples, saka catching a world vision. Yung ating po module 1, na-complete na po natin lahat ito, no? Itong 6 na lesson na ito po ay uploaded na po sa ating YouTube channel, all about yung gospel, repentance of faith, assurance of salvation, tsaka yung part 1 and part 2 ng abiding in the word, tsaka yung prayer. Ganun din naman yung module 2, na natapos na rin natin yan, all about loving God, 6 na lesson, na-upload na po lahat yan, yung ating mga arilin na yan, no, sa ating pong YouTube channel. So napakaganda na balik-balikan po natin muli ito mga aralin na ito. Yung attributes of God, part 1 and part 2, delighting in God, obeying Jesus, overcoming temptation, tsaka walking by the Spirit. Module 3, na-complete na rin natin, cultivating godliness, practicing the one another's, committing to the local church, the use of time, money and possessions, humility, tsaka yung forgiveness. Nandun na po tayo sa huling module ng ating pong training, making disciples. Natapos na natin yung fasting. Now we are on our lesson regarding spiritual gifts. At ito po yung itutuloy natin. Last time, we already started this module 4, regarding the topic of spiritual gifts. At inumpisahan natin po ito last time, talking about yung 3 types of the gift of tongues. No? Napaka-importante kasi nung last lesson ninyo, nung sa inyong Bible sharing, you were able to talk about yung speaking in tongues. At napakaganda naman because ang ating pong lesson is all about spiritual gifts. At isa sa mga gift of na ibinigay sa atin ng Banal na Espiritu, yung spiritual gifts ay yung tinatawag nating gift of tongues o yung speaking in tongues. Now, napag-alaman natin, o napag-aralan natin, no, just to tie up with our lesson tonight, quickly, yung 3 types of the gift of tongues, yan po yung tinatawag nating tongues for personal edification. Makita natin sa 1 Corinthians 14:1-4. And then tongues for unbelievers, Acts 2 chapter 2 verses 4 to 6, tsaka yung tongues for church and believers sa 1 Corinthians 14:26-28. Nakita natin yan, no, yung pagkakaiba ng 3 types na yan ng tongues, no, from what the Bible says regarding this gift of tongues, no. Sa napag-aralan din natin last time yung tongue for personal edification. Sabi nga natin, the personal tongue does not benefit others but oneself. So ang na-edify dito yung sarili mo, no? And then sabi nga natin, it does not need any interpretation at all, no? Because it is God who is able to understand that language, no? It is a heavenly language. Sabi nga natin, it is not a heavenly it is not an earthly language but an heavenly language, and it is for self-edification. No? Those who use this are not speaking an earthly dialect. They are speaking mysteries. Only God can understand them. It does not need interpretation. So marami tayong nakikita mga example niyan sa ating pong simbahan. Okay? Tongues for unbelievers. Ito yung nakita natin yung after Pentecost when the Holy Spirit fall upon each every believers in the upper room. Nakita natin after they were filled by the Holy Spirit, no, they were able to speak other languages, no, being spoken by the believers in those times, no. Ito in supernatural empowered, the Holy Spirit supernaturally empowered the believers to be heard speaking in earthly language they did not know. So mga earthly languages po ito, no, na you are not able to speak, but it is the Holy Spirit who empowered you to speak such kind of earthly language. No? At yun ang nakita natin sa Book of Acts chapter 2,
They were able to speak different languages of those people na nag-attend po nung Pentecost, no? Yung the Feast of Pentecost in Jerusalem in those times. So the gift was assigned to the unbelievers. It does not need interpretation kasi nga hindi na dapat i-interpret yun kasi mga earthly languages po yung being spoken. Yun namang third type ay makikita natin sa it is for the church or to edify the church or the believers. No? At nakita natin yan, no, that it needs to be interpreted. So yung prophetic tongue is the expression of the gift that is used in the context of the church assembly. No? Yun nga yung napag-aralan na natin last time. The prophetic tongue is meant to be spoken aloud in a gathering of believers and it needs to be interpreted. Kaya mapapansin natin kapag ito ay pag sinabi nating gift of tongues, no, yung that is tinatawag natin prophetic tongues or speaking in tongues, ito po ay kailangan may interpretation. At mapapansin natin yon immediately after a person spoke such kind of tongue, no? Mapapansin natin meron kagad na mag-i-interpret nun. At yun yung tinatawag nating speaking in tongues, no? Na yung needs to be interpreted. And it is most especially for the church edification, para to build up the church and the group of believers. Okay, it's the body of believers. Okay, now let's go now to the next at pagpapatuloy ng ating lesson. Now, what are spiritual gifts? No, last time nagkaroon tayo ng maikling introduction, what are spiritual gifts? But bibigyan natin ng mas thorough na definition. Ano bang ibig sabihin ng spiritual gifts? Now, spiritual gifts are special abilities. Ito ay mga special abilities, mga talents or capacities given to the individual Christians by the Holy Spirit for the purpose of serving God and others within the Christian community. Na-establish na natin yan last time sa ating pong pag-uumpisa nitong lesson na ito, na pag sinabi nating spiritual gifts, ito ay mga special abilities o mga talents o capacities na ibinibigay ng banal na Espiritu sa isang Kristiyano. At ang dahilan is para to serve God and to serve others within the Christian community. So ito pala ay the purpose of these spiritual gifts is to be used in serving God, no? And also in serving others within the context of the church. So yun po yung ibig sabihin niyan, no? Yun yung makikita natin. It is not for your own purpose o gagamitin natin for your own purposes, but it is for the purposes of serving God and also serving the church and others within the Christian community. Now, these gifts are not natural talents. Hindi po to mga natural na talents or skills. Pag sinabi nating ito ay natural, hindi ito yung inborn na ikaw ay ipinanganak, meron ka ng ganong klaseng natural talent or skills. No? Hindi po yun yung sinasabi natin dito. Hindi siya natural talents or skills, but supernatural endowment provided by God's grace. So ito ay galing sa Panginoon na ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sabi nga natin, and it is provided by God according to His grace. No? Yun yung nakita natin. And the purpose is, sabi nga, to serve God and to serve the community of believers. So they are meant to be used to build up the body of Christ. Nakita natin kanina, no, yung mga gifts na yan ay gagamitin natin as provided by God according to His grace para i-build up o edify yung katawan ni Kristo. Pag sinabi natin katawan ni Kristo, ang we are referring to the church, no, which is the community of believers. Okay? Now, the origin of spiritual gifts can be traced back to the Holy Spirit's work in the life of the believer. Kung gusto nating makita yung origin, saan ba nanggaling itong spiritual gifts na ito, matitrace natin yan when it comes to the work of the Holy Spirit in the life of the believer. Alam natin na kumikilos, may ginagawa ang banal na Espiritu sa buhay ng isang mananampalataya. And one of the work that the Holy Spirit is doing in the life of the believer is that He empowers them. No? Nakita natin sa Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Matatandaan natin ito. It is a commandment by the Lord nung bago siya mag-ascend into heaven, di ba? Nung sabi niya sa kanyang mga disciples that don't leave Jerusalem yet,
but wait for the power, sabi dito, wait for the power that will come from high, no? And on that day, sabi ng Panginoon, you will receive the power when the Holy Spirit comes on you. So makikita natin that the origin of these spiritual gifts ay nagmumula ito sa banal na espiritu, at ang banal na espiritu ang nagbibigay ng empowerment na ito, no? That upon a person when it comes to doing the work of the Lord. And these gifts are a manifestation of God's grace and divine empowerment. So sabi nga natin, it is provided by God according to His grace. So it means to say, ito ay makikita natin, ito ay nagpapatunay, no? When we talk about the Holy Spirit comes as God's grace, no? Dahil lahat ng tinatanggap natin sa Panginoon, mga kapatid, is always according to His grace, no? It is a gift of grace, no? According to the grace of God. For example, salvation, di ba? When we talk about Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, we talk about that salvation is a free gift, no? Faith is a free gift, and all these things are manifestation of the grace of God, no? It is being provided only by the Lord according to His grace. Ibig sabihin, hindi natin ito na-earn, hindi natin napapagtrabahuhan. So, hindi natin pagtatrabahuhan para magkaroon tayo ng mga gift when it comes to the spiritual gifts, no? Ito ay kusang ibinibigay ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na espiritu as He wills, no, to a specific person na gaganap of a particular work that God wants him to do. No? Kaya ito ay manifestation ng grace of the Lord. Ibig sabihin, it is only by grace. No? Hindi mo siya pwedeng pagtrabahuhan or something that you can earn. It is being manifested or being given only by the Lord according to the grace of the Lord. Okay? And also, it is a divine empowerment. It means to say, it is a power of God being extended to a believer, no, through the Holy Spirit para nga ganapin yung mga bagay na gusto ng Panginoon ganapin ng isang tao when it comes to the body of the Lord, no, sa simbahan. Kaya makikita natin yung empowerment niyan when we are empowered by the Lord in doing the ministry in the church, no? Kaya nga hindi natin ito ginaganap sa pamamagitan ng ating kalakasan or our natural ability. Sabi nga natin, no, pag sinabi natin kanina, yung spiritual gifts are not natural talents and skills, no? Although meron tayong mga natural talents and skills, pero kailangan pa rin natin ma-empower, no? Although magaling ka ng maggitara or everything, no, tumugtog ng keyboard, but you need to be empowered by the Holy Spirit, no? For us to be empowered, no, to do the work of the Lord, no? Napaka-importante na nandun yung empowerment ni God in doing the work that God wants us to do in a particular ministry inside the church. Okay, so yung origin, ang pinagmumulan daw ng mga spiritual gifts, ito ay galing sa banal na espiritu, no, as the Spirit wills. Now, there are bestowed upon believers as a result of their faith in Jesus Christ and their connection to the body of believers. Alam natin, di ba, bawat isa sa atin ay tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo, at dahil tayo ay member ng iglesia, so tayo po ay members of the body of Christ, no? Or yung body of believers. So ito ay binibigay daw, yung spiritual gifts pala ay binibigay upon believers, no, as a result of their faith in the Lord Jesus Christ. Nung tayo po ay tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo, dahil sa ating pananalig sa Kanya, ito po ay binisto na sa atin, or it has been poured out unto us by the Lord, no? Nung tayo tumanggap sa ating Panginoon. Ibig sabihin, bawat isa sa atin ay mayroon pong giftedness nung tayo tumanggap sa ating Panginoon, which is the result of our faith in the Lord Jesus Christ, and also because we are members of the body of Christ. So binigyan tayo ng empowerment or giftedness by the Lord, bawat isa sa atin. At makikita natin mamaya kung na napaka-importante, mga kapatid, na malaman natin yung mga giftedness na yan na ibinigay sa atin ng Panginoon within the body of Christ. So this emphasizes that spiritual gifts are given for the purpose of fulfilling God's mission and serving others. So ito raw, we need to emphasize nga dito, ma-establish na lahat ng mga spiritual gifts na yan na ibinibigay ng Panginoon
ay gagamitin sa hangarin para tuparin daw o ipulfill yung mission ng Panginoon. We know that as a church, we have a mission from God, no? Kaya nga lahat ng simbahan may mga mission, and to fulfill that mission, we need to be empowered, no? We need to be given such kind of gift para mapulfill yung mission na yan. And also, to serve others, no? So yung po yung nakita natin na paulit-ulit nating nakikita na ito ay gagamitin natin in fulfilling, in serving God, in fulfilling yung mission na ibinigay ng Panginoon Diyos sa isang simbahan, at ganoon din naman in serving other people. Okay? Now, these gifts have their origin in God's grace and are meant to be used for the edification of the church and in the fulfillment of God's purposes. Okay? Now, sabi ko kanina, bawat isa sa atin ay binigyan ng gift ng Panginoon. So, napaka-importante na we need to discover our gift. Kailangan natin ma-discover yon, mga kapatid. Kasi kung bawat isa sa atin ay, sabi nga doon sa kanina sinabi natin kanina, no, nung tayo tumanggap sa Panginoon, it has already been bestowed unto you. No, when you put your faith in the Lord and you become a member of the body of Christ. Ibig sabihin, bawat isa sa atin, dahil tumanggap tayo sa Panginoon, when we put our faith in the Lord Jesus Christ at tayo member tayo ng body of believers or body of the Lord, so meron tayong mga gifts na ibinigay sa atin ng Panginoon, no, through the Holy Spirit. At napaka-importante na ma-discover po natin yun, no, para yun ay magamit natin sa paglilingkod sa Panginoon at sa paglilingkod sa Kanya sa mga ministeryo na tinawag ng Panginoon na gusto nating ganapin sa ating mga buhay, at ganoon din naman to serve others, no? So gagamitin daw natin yung mga gifts na yan. So paano natin gagamitin yon kung hindi mo naman na-discover pa yung gift mo? Kaya napaka-importante ma-discover natin yung gifts ng bawat isa. Now, how do we discover this? Now, God will reveal our gifts through the Holy Spirit. Alam natin na dahil ang origin ng pinagmumula ng mga gift na yan ay sa banal na espiritu. So ang banal na espiritu rin ang magre-reveal sa atin kung ano ang gift ng bawat isa. So believers should pray and study what God says about gifts in His words. So napaka-importante na una muna dapat ipag-pray natin siguro na that God will reveal, no, that God will reveal unto us kung ano ba talaga yung gift na ibinigay sa atin ng Panginoon, and also try to study, no, what the Bible is trying to say when it comes to the gift na ibinibigay ng Banal na Espiritu. Kaya nga napakaganda nga itong lesson natin na ito, dahil dito natin malalaman yung iba't ibang mga gifts. Kasi napaka-importanting malaman natin ano ba yung mga gifts na yan na naayon po sa kanyang salita at makikita natin sa mga salita ng Panginoon. Kaya siguro unang-una nating gawin kapag gusto nating ma-discover yung ating gift, ipanalangin natin sa Panginoon, because it is God who can reveal the gifts that God has given unto us. So we should also remember God uses other believers to affirm our gift. So meron ding mga pagkakataon na gumagamit din ang Diyos ng mga tao para i-affirm ang gift ng isang tao, no? Kaya napakaganda yung pumunta tayo sa mga pastor, no? Yung sila yung makakatulong sa atin para ma-discover natin yung mga gift natin, at the same time para ma-affirm din ng mga taong ito ng mga itinalaga ng Panginoon sa iglesia, para malaman natin, at hindi lang malaman, para ma-affirm yung gift ng isang mananampalataya. And sometimes God may also use spiritual gift assessment tools to reveal His gift. Yung mga assessment tool, gagawin po natin yan on our retreat. Kaya be excited about this, no? Kasi meron tayong section or isang session na gagawin sa ating pong retreat on February 23, na magkakaroon tayo ng spiritual gift assessment, no? May mga form kayo na nasasagutan doon, no? Mga i-check, mga iba't ibang mga kung anong mga assessment, at doon makikita natin yung mga tatlo o sa mga gift na out of that three, no, yun yung pinaka makikita natin na talagang yun yung gift na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Kung talagang magiging honest tayo to answer those things na ibibigay natin sa inyo sa ating pong retreat. Okay? So magkakaroon tayo ng spiritual gift assessment.
Dun sa assessment na yon, malalaman natin yung tatlong na gift na parang makikita natin, and maybe one of those three gifts ay isa yon, or maybe yung tatlong yon, or maybe dalawa sa tatlong yon, or maybe isa sa tatlong yon ay yung gift, at yun po natin i-assess yan, no? At makikita natin yan. Kasi ikaw mismo malalaman mo naman talaga kung ano talaga yung spiritual gift mo kapag nakita natin itong assessment tools na ito na makakatulong sa atin para ma-reveal yung ating giftedness. So be excited, gagawin po natin yan sa ating pong retreat. Okay? Now, match gifts with ministry opportunities. Once gifts are discovered, ngayon kapag tayo na-discover na natin yung ating gift, so ang kailangan natin doon, we need not only to discover it, but we have to develop and use it. Yun po yun. So, napaka hindi naman napakaganda na na-discover mo yung gift mo pero hindi mo naman dine-develop at ginagamit. Kaya yung purpose bakit natin gustong i-discover yung ating pong giftedness is para ma-develop palalo yun. At yun ay magamit natin for the purpose of serving God, serving the ministry, and serving the believers in the body of Christ. No? Kaya nga, once kapag na-discover na natin yung mga gifts natin yon, the next step is to take action on that discovery. Kailangan mo siyang i-develop at gamitin, mga kapatid. At paano natin ito ma-develop, magagamit? Sa mga ministry opportunities, imamatch natin yung gifts na nakita natin sa mga ministry sa simbahan. No? Marami tayong ministry sa simbahan na pwede nating ganapin yung mga gift na yan, no? Ma-develop palalalo para ma-enhance palalo yung mga giftedness natin. Kailangan natin na gamitin yon. At saan natin gagamitin? Sa mga ministry opportunities na makikita natin sa loob ng ating iglesia. So match interest and gifts with ministry opportunities. Kasi ang dami po natin mga ministry sa church, no? Kasi dito sa ating simbahan, although limited tayo dahil karamihan sa inyo mga kababaihan, no? Pero kung sa isang local church na multi-believers ang nandoon, marami po tayong mga ministry, no? Pag sinabi nating care group ministry, ano ba yung mga care group ministry? Ito yung mga couples ministry. Yung couples ministry sa mga mag-asawa. Meron pong ladies ministry, meron pong ladies ministry, yung po yung mga kababaihan na wala ang kanilang mga asawang lalaki dito. So, iba yung couples, ito yung mga kababaihan na nandun yung kanilang mga asawa. So, meron din namang men in ministry. Pag men in ministry, nandito yung lalaki pero yung asawa niyang babae wala nasa Pilipinas, no? Ito yung mga kalalakihan ng kanilang mga pamilya ay nasa Pilipinas. So, sila ay tinitipon as a ministry, no? Meron din naman yung tinatawag nating children ministry, yung mga kids. Merong youth ministry, yung mga youth, mga teens, no? Meron din naman yung tinatawag nating young adults o singles ministry, yung mga wala pang may asawa, no? So bukod doon, meron tayong tinatawag nating meron tayong tinatawag mga support group ministry, no? Andiyan yung mga praise and worship, meron tayong mga prayer ministry, meron tayong follow-up ministry, merong ushering ministry, no? So merong technical ministry na naglulok do sa technical na sa service, no? Meron naman yung tinatawag nating transport ministry, yung yung tumutulong sa transport, no? So ang daming ministry mga kapatid sa simbahan na pwede nating gamitin yan, no? Merong mga prison ministry, hospital ministry. So ang dami po, iba't ibang klaseng ministry ang pwedeng ganapin sa loob ng simbahan at doon natin i-match yung mga giftedness natin. Na kapag na-discover natin to, kailangan nating i-develop at gamitin yon sa mga ministry opportunities na makikita natin sa ating pong simbahan. Okay? Now, these are the best and greatest gift. Alam niyo po ba na ang pinakamagandang gift na ibinigay sa atin, no? Although we desire na magkaroon tayo ng special ng tinatawag nating spiritual gifts. Pero although we are desiring that, no? Pero
ang pinakamagandang i-desire natin more than the spiritual gifts is to desire the best and the greatest gift. Ano ba yung best and greatest gift na ibinigay sa atin ng ating Panginoon? At yun daw ang i-desire natin kasi doon mag-ooperate yung lahat ng spiritual gifts na yan, mga kapatid. Sabi nga ni ano no, kung mapapansin natin dito no, yung pinaka best and greatest gift na dapat nating i-desire more than the spiritual gifts is yung sabi nga natin dito sa 1 Corinthians 13, 1 to 3, if I speak, no? Okay, meron kang mga gifts at speaking in tongues, meron kang mga iba't ibang gifts, pero sabi doon, but you do not have love, no? So, I am just a resounding gong or a clanging cymbal, sabi doon. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains but do not have love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and give over my body to the hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. So dito makikita natin, yung spiritual gifts will operate out of love. Diba alam natin that when we serve God, when we serve others, it is a way of loving God and a way of loving people, isn't it? Diba? The greatest commandment, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, soul, and strength. And then the second is that love your neighbor as you love yourself. So it means to say, yung service natin kay God at service natin sa mga tao that will come out from our spiritual gifts na ibinibigay sa ating Panginoon should always be done out of love. No? So it means to say, nandun na meron nga tayong mga iba't ibang mga spiritual gifts pero kung hindi tayo marunong magmahal, no, and we are not using those gifts, no, when it comes to loving God and loving people, then we are not gaining nothing at all, no? Sabi nga natin, not unless all these gifts should operate according to love, no? Yun po yun. Kaya makikita natin dito yung pinaka best and greatest gift na dapat nating asamin sa ating buhay yung tinatawag nating love, no? The love of the Lord na idinulot niya sa atin bilang kanyang mga anak, bilang kanyang mga disciples. Gifts are great. Napakaganda, napaka-inam magkaroon ng gifts, no, mga spiritual gifts. But it's more, sabi nga natin, important to know how to love. Yan ang pinaka-importante. Kasi nag-ooperate lang yung ating mga gifts when we know how to love, no? When we know how to love God, when we know how to love others, no? God has given us his love as a gift. We love because he loved us first. So without love, all the actions supposed to be gifts are empty. So kung walang pagmamahal, lahat ng mga actions, lahat ng mga bagay na ginagawa natin will be only empty, no? Lalo na po yung mga gifts na binibigay sa atin ng Panginoon, no? Especially yung spiritual gifts. Kung hindi po nag-ooperate yung spiritual gifts out of love, then it is an empty thing only, no? Sabi nga ni Paul, I gain nothing out of it. So love is the best gift. Love is what matters most. Kaya napaka-importante po na as we are being given spiritual gifts by the Lord o iba't ibang mga giftedness na binibigay ng Panginoon sa atin, lahat ng mga gifts na yan dapat ino-operate natin out of love. Okay? Yung nandun lagi yung actions natin, yung mga gifts na ibinibigay sa atin should always be done out of love. At yun yung pinaka-greatest and the best gift na dapat nating asamin lalo sa ating buhay, no? Yung when we talk about love, because that is the best gift that we need to desire more into our lives. So, maraming nagtatanong sa akin noon, and I will just although wala ito sa lesson natin, but then siguro napakagandang i-emphasize, no. Maraming nagtatanong, Pastor Nick, ano bang dapat asamin ko muna? Fruit of the Spirit o yung itong tinatawag nating spiritual gifts, no? Now, napakaganda mga kapatid na siguro isa sa mga bagay na bukod sa love na kailangan nating i-desire more than the spiritual gifts, no? Kasi magiging walang saysay ang mga giftedness natin, mga spiritual gifts natin kung hindi tayo marunong magmahal. And we are not doing it out of love. So dapat matutunan nating magmahal muna.
And we know how, if you know how to love, then that's the time na nagiging makabuluhan yung mga bagay na meron tayo. Lalo na po yung mga gifts na nagagamitin natin out of that love. Hindi nyo napansin at sabi nga natin, nauuna doon sa fruit of the Holy Spirit is love. No? Because all the other fruit is always dependent upon love. Okay? 'Di ba? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, no? 'Di ba? Yung tinatawag nating fruit of the Holy Spirit. Mapagtataka kayo, unang-una lagi yung love because yung all other fruit doon sa fruit of the Holy Spirit is always dependent upon love. Ganun din naman itong spiritual gifts. It is always dependent upon love, no? Kaya nga, sa ating pong buhay bilang mananampalataya, anong magiging saysay ng spiritual gifts kung hindi ka nagbe-bear fruit of the Holy Spirit, no? Hindi namamanifest sa buhay mo yung love, yung joy, peace, kindness, goodness. Although meron ka namang spiritual gifts pero hindi ka marunong magmahal, no? You don't have joy, you don't have peace. So what's the use of spiritual gifts? So lagi kong sinasabi sa kanila, siguro you need to desire more first na ma-manifest mo muna yung fruit of the Holy Spirit more than your desire to have the gift, no, according to the Spirit. Kasi kapag nag-ooperate o nagma-manifest na po yung fruit of the Holy Spirit in our lives, ang ganda po yung magkakalabasan o kahinatnan ng mga spiritual gifts na ibibigay sa atin ng ating Panginoon Diyos through the Holy Spirit. Kasi sabi nga natin, yun ay nag-ooperate hindi lamang sa love, kundi I believe it is depend on the fruit or nagmamanifest yung mga fruit na yan ng Holy Spirit in our lives. And then napakaganda po na out of that fruit, ito po ang magiging sabi nga natin, source nung paano natin gagamitin yung mga gift na yan, no? Yung ating spiritual gifts from the Lord. Okay, so mas asamin natin pa rin yung fruit of the Holy Spirit kasi yun yung dapat mag-manifest lalo sa buhay natin more than the gifts. Kasi yun po na ang kailangan mag-manifest patuloy sa ating buhay, yung mga fruit of the Holy Spirit. Kasi kapag yun ay nagmamanifest na sa atin, ang dali na po talaga na magamit tayo ng Panginoon and God can give us those gifts na mag-ooperate out of the fruit of the Holy Spirit in our lives as believers in the Lord. Okay? Now, let's go to the question and answer ng ating pong manual. No? Sabi po sa ating pong question number 1 regarding spiritual gifts sa inyong manual, basahin daw natin yung 1 Peter chapter 4 verses 10 to 11. Okay? Ang mga katanungan na gusto nating tanungin po sa verse na yan, how many believers had been given one or more spiritual gifts? Titingnan natin dito sa passage na ito, ilan daw mga believers ang have been given one or more spiritual gifts. Ilan sa kanila? Okay? Na binigyan ng Panginoon ng isa o marami pang spiritual gifts. Another thing na gusto nating tanungin, what are we supposed to do with our spiritual gifts? Ano daw ang kailangan nating gawin kapag binigyan tayo ng spiritual gifts based on this 1 Peter 4:11? Another thing that we need to see from this passage, no? What title does Peter give Christians in verse 10? When it comes to the gift, ano ang nire-repair dito ni Peter na when it comes to the gift na ibinibigay sa atin? Anong tawag ng Panginoon sa atin bilang mga mananampalataya kapag binigyan na tayo ng mga gift o mga pinagkatiwalaan na tayo ng mga ganung bagay? So what does Peter repair unto us based on this passage? What does that title mean? Ano yung ibig sabihin daw nung title na yan? Okay? Another thing that we need to see, Peter divides spiritual gifts into two categories. So dito makakakita na tayo kaagad ng dalawang category ng spiritual gifts. Ano-ano yung dalawang category na yan at ano ang mga nakapaloob dun sa dalawang category na yon. Okay? So what are those categories? So another thing that we need to see, what should be our main overarching concern in the use of spiritual gifts? Ano raw ang dapat pinaka-main na goal natin or concern or overarching concern kapag gagamitin na natin itong spiritual gifts na ito na makikita natin sa 1 Peter chapter 4 verse 10 to 11. Okay, let's see now. Tingnan natin ano ba sinabi sa 1 Peter 4:10 to 11. Ang sabi dito, each of you should use whatever gift
you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Okay? So, himay-himayin natin bago tayo pumunta doon. So, if anyone speaks, they should do as one who speaks the very words of God. If anyone serves, they should do so with the strength God provides, so that in all things, God may be praised through Jesus Christ. To Him be the glory and the power forever and ever. Amen. So dito, makikita natin may dalawang category na binabanggit si Peter dito. Two categories that pertains to spiritual gifts. Okay, titingnan natin mamaya yon. Pero sabi dito, napakagandang intindihin, each of you. So sinasabi dito, hindi sinabi some of you, no? Pero each of you. Ibig sabihin, bawat isa sa atin, no? Bawat isa merong binigyan na kayo ng gift ng Panginoon. So, hindi sa sinabing some of you or ilan lang sa inyo, pero bawat isa sa inyo ang sinabi dito, mga kapatid eh. So, ibig sabihin dito pa lang sa First Peter, ito'y nagpapatunay, nagsasabi sa atin na bawat isa sa atin ay binigyan na tayo ng gift ng Panginoon, and we should use whatever gift that we have received to the Lord, from the Lord. So, bawat isa daw sa atin ay dapat gamitin kung ano yung mga tinanggap natin na gift sa Panginoon, no? At anong purpose? To serve others. No? So, big sabihin, dito nakita natin last time na isa sa mga reason bakit paano natin gagamitin yung gift, 'di ba? Sabi nga natin to serve God, no, to serve the mission of God, and also to serve others, no? So yun din ang nakita natin kay Peter, no, na yung bawat gift na ibinibigay sa Diyos sa bawat isa sa atin ay gagamitin natin to serve others. Bilang mga faithful stewards of God's grace, no, in its various forms. So ibig sabihin, ganun din sinabi natin kanina, pinagkalooban tayo ng mga gift na ito as grace from the Lord, no? Ibig sabihin, pinagkatiwalaan ka lang, hindi mo ito na-earn, hindi mo ito napagtrabahuhan, no? At makikita natin dito na itong mga gift na ito na nireceive natin in its various forms. Ibig sabihin, marami siyang mga form. Okay? At dito, binanggit nga ni Peter yung dalawang form o dalawang category na makikita natin dito. Ano yung unang category? Yung category of someone who speaks. Pangalawang category of someone who serves. So, merong mga gift na patungkol sa pagpapahayag, no? Kunyari, gift of preaching, binigyan ka ng gift of teaching, no? Meron kayong yung pag pinapahayag mo yung salita ng Panginoon, it is a gift from God, no? Yung talagang binigyan ka ng Panginoong gift to speak the word, no? Kaya nga, if anyone speaks, they should do so as one who speaks the very words of God. So if anyone serves, so yung pangalawang category dito, mga kapatid, ay gift in serving. So they should do so with the strength. So kung binigyan ka pala ng gift ng Panginoon, you have to do it. No, you have to you have to do with that gift according to the strength na ibinigay sa iyo ng Panginoon. So that in all things, no? So that sa lahat ng mga bagay na ito na gagawin natin, when we use those gifts, no? It is, sabi doon, God will be praised to Jesus Christ, which is to Him be the glory and power and forever and ever. So yun po sinasabi ni Peter dito. Now, let's go to the question. So how many believers have been given one or more gifts? All believers have been given one or more gifts. So sinasabi ni Peter dito, hindi lang isa. It can be two. No? So, mapapansin natin dito na hindi lang, sometimes there are people who are gifted with many gifts. No? Hindi lang isa. Meron namang isa lang. Meron naman yung gifted sila sa maraming bagay. No? Na nandun yung mga gifts na nakita natin dito kanina sa First Peter, no? 4, na doon sa dalawang category na yon. So ibig sabihin, kaya nga napaka-importante na makita natin yung mga gifts na yan. Kaya nga sabi ko sa inyo doon sa spiritual assessment tool, maaaring dalawa ang lalabas o tatlo, no? Kasi yung 1, 2, 3 natin. Kasi out of that 3 na na pinakamataas mong score,
yun yung lalabas sa parang isa man doon o dalawa doon o yun lahat ang magiging gift mo at yun malalaman mo yun sa sarili mo kung yun yung ma-discover mo. Kasi minsan malalaman mo naman talaga yun eh. Kasi ikaw yung nakakaalam sa sarili mo. So ma-pinpoint mo doon ano ba yung gift na yan na ibinigay sa iyo ng Panginoon as we make that assessment tool. Okay? So dito, lahat daw ng mga believers binigyan ng Diyos. Walang exemption. Bawat isa sa atin. Kaya nga, kung kayo, mga believers na kayo, matagal na kayo, hindi pa kayo naglilingkod sa ministry, dahil hindi nga ninyo alam pa kung saan kayo ministry maggaganap. Kasi it should be, sabi nga natin, in line with the ministry opportunity. Kaya napaka-importante na ma-discover mo muna yung spiritual gifts mo so that you are able to use that gift the way God wants you to use it in the church, in serving Him and in serving the ministry. Kaya sabi dito, napaka-importante na lahat tayo ay binigyan ng Panginoon ng spiritual gifts. Kaya ang challenge ko sa inyo mga kapatid, i-discover po ninyo yung gifts ninyo. Pray for it, na God will reveal unto you, the Holy Spirit will reveal to you ano ba yung spiritual gifts na yan para magamit po natin yan, ma-develop at ma-enhance para ito po'y magamit natin sa paglilingkod sa Diyos at sa paglilingkod sa kanyang iglesia. Okay? So, possible na meron tayong isa or more gifts. No? Hindi natin alam. No? Kaya nga kailangan natin madiskubre. No, at alam natin and you can agree with me na meron tayong mga kapatid sometimes in the church na talagang marami silang binigyan ng gift ng Panginoon, hindi lang isa kundi perhaps maybe dalawa, no, at makikita natin yan sa mga buhay ng ating mga uh, member ng iba't ibang mga church, no. So another thing, what are supposed to do with our spiritual gifts? Ano daw ang gagawin natin kung binigyan tayo ng one or two spiritual or more spiritual gifts? Sabi doon, employ them. Ibig sabihin, put them into work. Kaya sabi ko nga kanina, you have to use them. Walang saysay na alam mo yung gift mo pero hindi mo ginagamit. So, and it should be for the glory of the Lord. So, ang challenge ko sa inyo, kapag nalaman na natin ito on February 23, no, enhance natin yon. Tutulungan natin kayo na ma-enhance pa yung gift na yan para magamit natin yan sa inyong ministry. So, yun po yung susunod nating gagawin. Kapag na-discover na ninyo yung mga giftedness ninyo, pag-pray ninyo, tapos we will help you to develop that, para ma-develop pa natin yung mga na-discover ninyo mga gifts sa buhay ninyo para ito ay magamit natin sa paglilingkod sa ating Panginoon. So, the spiritual gifts should be put into work. Kailangan nating ma-utilize yun. Yun yung sinabi natin, nakita natin dito sa 1 Peter chapter 4 verses 10 to 11. Okay? Now, what title does Peter give the Christian in verse 10? We are stewards. Pag pinagkatiwalaan ka ng God's gift of grace, ito ay pinagkatiwala sa iyo, kaya ikaw ay katiwala niya. So you are stewards. No? Dahil pinagkatiwalaan ka ng gift of anumang klaseng gift yan, no? No, hindi lang gift, kundi yung mga iba't ibang bagay sa buhay natin, no? Lahat ng meron tayo is a gift from God, yung money, yung time, no, yung trabaho mo is a gift from the Lord, your life is a gift from God, no, yung lahat-lahat 'yan, pati na yung gift natin, spiritual gift. So all of this ay pinagkatiwala sa atin. So we are stewards, sabi dito ni Peter. So dahil pinagkatiwalaan ka ng mga bagay ng Panginoon, so ikaw ay katiwala. And then sabi nga natin dito, what does that title mean? Ano bang ibig sabihin ng stewards? A steward is a servant who serves his master by managing his affairs or resources for him. He must give an account for him for how he has done this. So kapag tayo daw pinagkatiwalaan ng Panginoon ng mga bagay na patungkol sa ating Panginoon Diyos, no? Nakikita natin dito na we will give account of all of these things, no? Kung paano natin 'to ginamit. Kaya nga kung hindi mo ginagamit ang giftedness mo sa Panginoon, no, yung spiritual gifts mo, hindi mo dinidiscover, hindi mo ini-enhance, hindi mo ginagamit, then you will be accountable to God, no? On how you are using it
no? Kung hindi mo na-discover, hindi mo siya ginagamit, then you will be accountable to the Lord. So, mag-a-account ka sa kanya, no? Bakit hindi mo ginamit 'yan, no? Remember the parable of the talents, 'di ba? Merong binigay ng Panginoong 1 talent, binigay ng 5 talents, binigyan ng 10 talents, ginamit nila yung 5, dinobel pa, in-enhance nyo, na-develop pa lalo into 5, yung 10, dinevelop niya, he use it, and then na-develop pa into another 10. Yung isa, tinago lang niya, no? And then, hindi man lang niya na inutilize yun, no? Na to the point na talagang mag-produce o ma-enhance o maggamit yon, no? Kaya makita natin dito, no? Yung isa na yung kinuha pa sa kanya, and it has been given to those who have been faithful. So sa ating pong mga buhay, mga kapatid, no, na we are servants of the Lord, and to serve the Lord, binigyan niya tayo ng mga abilities, mga bagay na pwede nating magamit, no, in serving our Master who is the Lord Jesus Christ, so that we can manage His affairs, no, yung mga pinagkatiwalaan niya sa atin. Yung simbahan is an affair na ibinagkatiwala sa atin ng Panginoon. So in managing the church, and in the ministry na ibinagkatiwala niya sa atin, kaya binigyan niya tayo ng mga resources, ng mga gift na yan, no, para magamit natin in doing the affairs of God. Yung mga resources, no, na itong resources na ito ay galing sa Diyos, pinagkatiwala niya yan sa atin, kaya we are stewards of those resources that God owns. Kaya dahil resources yan ng Panginoon, yan ay mga bagay na binigay lang sa atin, pinagkatiwala ng Diyos, kaya mag-a-account po tayo. Yun ang ibig sabihin dito ni Peter. Okay? So, bawat isa sa atin, pati yung gift na binigay niya sa atin, we are stewards of all of those gifts according to the grace of the Lord. Okay, tapusin natin to, and then when we end, ito lang pong question number 1. Peter divides spiritual gifts into 2 categories. Ano yung mga dalawang categories? Sinabi ko na kanina, no? Unang category, yung serving gifts, meron namang speaking gifts. Unang category, meron mga gifts that pertains to speaking the word of the Lord. No? Ito yung tinatawag nating speaking gifts. Yung pag binigyan ka ng gift of prophecy, gift of preaching, teaching, no? It is being spoken by your mouth. So ibig sabihin, lalo na yung speaking the word of the Lord. No? So it is a gift from God, no? Meron yung talagang gifted mag-preach, meron yung mga gifted talagang magturo, no? Kaya nga hindi lahat ng pastor ay gifted mag-preach. I want to tell you that, no? O lahat ng pastor, yes, tinawag silang magpastor, pero hindi lahat ng pastor have a gift to preach. Iba-iba ang giftedness sa mga pastor. Merong mga pastor na magaling sa administration, merong pastor na binigyan ng gift ng ibang bagay, no? No, so hindi lahat pare-parehas ang gift ng mga pastor, no? Merong mga tinawag lamang na may mga gift to speak the word of the Lord. Kaya sa church, napaka-importante na ma-distinguish ng mga pastor yung kanilang mga gift din para doon din sila gagamitin sa iglesia. Kaya sa Dubai, ang ginawa namin doon, although 16 nga yung mga pastor natin sa Dubai, no? Dahil malaki ang simbahan natin sa Dubai. So hindi lahat yung 16, no? So what I did at that time, no, group lang namin yung mga may group, yung pinili nang namin, pinimpoint namin yung may mag-give sa preaching, at yun lang ay itinalaga namin sa preaching every in giving the word of the Lord. So sila lang yung nagro-rotate. So yung we are utilizing them according to their giftedness. So kung gift of administration, nilagay namin sa administration. So yung kung ano-ano, dependent on their giftedness, doon sila gagamitin ng Panginoon. So it is not the same thing, no? So may kanya-kanya tayong giftedness. Ganun din naman kung sa hindi lang mga pastor, kundi bawat isa sa atin din. Hindi naman lahat tayo may iisang gift natin lahat. Kaya makikita natin sa ating iglesia, iba-iba ibang giftedness natin dahil gusto ng Panginoon na ganapin lahat yung mga bagay na ganapin sa iglesia. No? Kaya nga we need to operate according to our gifts. So, may yung pangalawang category, yung serving gifts, yung sa paglilingkod. Okay, merong mga gift na binigay sa atin, hindi ka giftedness mag-preach, hindi ka giftedness na mag-speak, pero ang gift mo naman is to serve. Okay, marami tayong makikita niyan, no? Sa mamaya, makikita natin yung
gift of mercy, no, gift of sinasabi natin yung sabi nga natin, when you are so yung desire mo lagi tumulong, it is a gift, no? Yung that is not a normal thing for a person to have that kind of desire, no? Pero dahil nandun yung malapit ka sa mga nangangailangan, so it is a gift na ibinigay sa iyo ng Panginoon, no? So it is a way of a gift na makikita natin sa category ng serving gifts, no? Hindi sa speaking gifts yon. So what should be our main overarching to end this? Sabi doon, that God will be glorified. Di ba sabi na ni Peter kanina that in all of these things, lahat ng ito, kapag nag-ooperate na yung mga gifts na yan, that God will be praised through Jesus Christ. No? And to Him be glory, sabi doon. So, lahat ng mga ito, kaya nga napakaganda na lahat tayo nag-ooperate sa simbahan according to our giftedness. Kasi kapag ganun nangyayari sa katawan ng Panginoon, sa katawan ni Kristo, na hindi lang na-edify yung buong simbahan, yung katawan niya, kundi mismo si Lord ang nag-glorify. Kaya nga napaka-importante mga kapatid na ma-discover natin yung mga giftedness na yan so that we can operate po yung ating yung mga gift according to the ministry of the church so that hindi lang po ito magagamit to edify the body of the Lord but also to give glory to the Lord. So gagamitin natin yon para maparangalan ang ating Panginoon Diyos. So dito muna tayo. We will end this muna, no? For the meantime, then tutuloy po natin ito sa ating pong last sa susunod na meeting. Let me end also our